Isang mabiyay at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At ngayon, tayo magpapalala sa ating gawain sa araw. How are you today, mga kapatid? Kasi ang Diyos natin kailan maiinis. Kukulang sa atin. Laging sapat ang kanyang biyaya para sa ating tayo. Kaya dapat tayong laging masaya at nakangiti sa atin sa bawat umaga. Sabi ko sa awit 16:5-7, Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong binigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong kamay. Ano, mga katuong mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Ito, pinupuli ko si Yahweh na sa akin umatubay at sa galing sa budhi ko siya ay ang gabay. Mayroon pa tayo po ay magbatian, sign pa natin ang sa mga tayo po yung mawin sa ating Panginoon.
2:3. Magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagbibigay sa atin ng lakas. Amin po, kung tayo po'y patuloy na umawit sa atin. Sa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, wala ka na. Isang sambati, iba'y pag-ibig, may suliranin man, ang ating araw-ikan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka sasambahin, hindi na may makinig ang sumunod. May suliranin ang dating kahalikan, ikaw lamang. Di ka biyaya mo sa akin na nabibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako I'll be
dahil pinag aming kailangan mo na sa amin. Tunay ko ang aming sandigan, o ang aming kubihan sa lahat ng mga pangangailangan Panginoon. Ito ang aming kalagakita, Panginoon. Lord, salamat sa walang pagtubay, pagbuwan mo sa aming mga buhay. Salamat sa kalakasan ng buhay na patuloy na politikin sa aming kawan, Panginoon. Salamat, Ama, kailanman hindi mo kami pinagkulangan. Sinasaktan ko ang aming mga pangangailangan. Salamat na kailangan Panginoon. Salamatan, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on again. Clap your hands to the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil sa Diyos ang Diyos ay laging mabuti. Amen po ba? Amen. Ibali po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Charito. Blessed and highly favored. Naniniwala po kayo dyan mga kabiyaya? You always believe that? Do you confess that every day? Let's do that today. Gawin po natin ito sabay-sabay. Let's shout. Come on. Let's shout. I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Hallelujah. Isang malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Today we are going to talk about your next season is coming. Okay, so hindi naman po tungkol sa season ng iba, kundi your next season is coming. Ikaw po, ngayon, ang iyong season ay susunod na. Nandito na. Papunta na sa iyo. Amen? Before we begin, let's pray. Kayo po ang lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos ng makapangyarihan, maraming pong salamat sa pagsama sa amin sa abitan. Salamat Panginoon dahil ang banal mong presensya ay lagi po namin kasama. Salamat Panginoon sa iyo po Panginoon mataas ng papuri at sa aming pag-aaral kayo po Panginoon siyang manguna hanggang po ang sabihin gawin ay magbigay ng kapurihan sa iyo para sa Panginoon. At patuloy niyo pong ipaunawa po sa amin ang kagandahan ng mensahe ng biyaya na ito ay maipamuhay namin at mamunga sa aming buhay. Maraming salamat Panginoon sa iyo po mataas ng papuri sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa bagong series na ito ay ating pong nabanggit or ating pong babaginin pa ang maraming Bible character sa Biblia, sa Old Testament, patungong New Testament. At titingnan po natin ang kanilang buhay
sisilipin po natin ang kanilang buhay kung paano po sila minum ng biyaya ng Diyos. Okay? From one season to the next season. And we see the grace of God in their lives. In this series, last week, natutunan po natin ang mga bagay na ito. No matter what season you're in right now, whether it's been difficult, delightful, or deeply fulfilling, there's one truth we can hold on to. God is not finished with you yet. Kung ano man pong pinagdadaanan po ninyo ngayon sa inyong buhay, at hindi ko na po ipapataas ang kamay ng mga may pinagdadaanan sa buhay, baka kayo pong lahat ay magtaas ng kamay. Alam po ng Diyos yan. Wala pong natatago sa Diyos. Alam po lahat ng Diyos ang tungkol sa buhay mo. Ni ang buhok mo, kilala ng Diyos, bilang ng Diyos. Okay? Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. God is not finished with you yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Kaya, huwag po kayong malungkot. Okay? Huwag po kayong magmukmok. Patingin po ang mukha ng hindi malungkot. Tingnan mo nga ang katabi mo, check mo kung malungkot siya. Yeah. Okay. So, kung kayo po ay may problema, mga kabiyaya, kung kayo po ay may problema, hindi po yan ang ending ng buhay nyo. Hindi po yan ang ending ng istorya ng buhay nyo. Hindi tayo hopeless, kundi tayo ay blessed. Amen? Hindi ito ang ending, kundi ito ang beginning. Hindi ito ang ending ng buhay natin. Hindi tayo laging nasa ilalim. May tanong na. Nasa ilalim tapos mapunta sa ibabaw. Parang gulong. Hindi laging ikaw ay nasa ilalim. Okay? Darating ang panahon na ikaw ay mapupunta sa ibabaw. Darating ang panahon, makakatagpo mo ang masaganang biyaya ng Diyos. Okay? Kaya kung kayo po ay may pinagdaraanan ngayon, huwag mo pong iisipin na ito po ay huli na, ito po ay fix na, ito po ay pangmatagalan na, hindi po. Pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka hopeless. Kaya hindi po uso sa atin, mga kabiyaya, ang magpakamatay. Okay? Hindi po ako naniniwala, hindi po ako naniniwala na isang totoong Kristiyano ay magpapakamatay. Why? Dahil ang totoong Kristiyano ay hindi na po hopeless, kundi siya po ay punong-puno ng pag-asa. Hindi na po siya hopeless, kundi siya ay blessed. Lagi niyo po yung tatandaan. Blessed na tayo. Pinagpala, pinaburan. Minamahal. Pinagpala, pinaburan, minamahal. Kung yun ay alam mo bilang Kristiyano, bakit ka magpapakamatay? Diba? So, yung suicide, yung pagiging hopeless, yung pagmumukmuk, yung pag-iyak ng pag-iyak, at iniisip ko na wala nang pag-asa, mga kabiyaya, tigilan ang natin. Dahil sa Diyos, may pag-asa. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Simula ng buhay kasama ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Yan po ang nangyayari sa mga anak ng Diyos. If you're walking through a bad season, kayo po ay nasa bad season sa mga panahon na ito, the good news, a good season is coming. If you're in a good season, don't settle. A better one is on the horizon. And if you're already a better season, the best is still ahead. Because God's grace always moves forward. Always moves us forward. Hindi pa tapos ang yugto ng buhay. Kung hindi maganda ang nangyayari, huwag kang malungkot. Maaari sa susunod ay maganda na. Maaari ngayong araw ay daba ka. Huwag yung idedeklara na
dapa pa rin bukas. Maaaring ngayong araw ay lugi ka sa negosyo. Huwag mong idideklara na baka malugi rin kinabukasan. Maaaring supply ka sa trabaho ngayong araw. Huwag mong idideklara na maaaring supply din ako bukas. Kung ganyan po ang ating kaisipan, ay hindi po tayo makakawala sa pagiging dapa sa buhay. Lagi niyo pong tatandaan, iba po ang kahapon at iba po ang bukas. Ayan. Iba po ang kahapon, iba yung last year, at iba po itong this year. Iba po ang bagong taon na to para sa ating mga anak ng Diyos. Amen? Bumulusok sa buhay natin ang masaganang pagpapala ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. That is why, kung bakit po napakahalaga, tinuturo po namin sa inyo, manalangin po, kayo po ay sarito, kayo ay pinagpala, ideklara, kayo ay sarito, kayo ay pinagpala, pinagpala. Dahil speak is powerful. Kung ano po ang sinasabi ng ating mga labi, naririnig ng Diyos, yun po ang kanyang gagawin. Pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na yan ang gagawin ko sa iyo, period. Kung anong marinig kong sinasabi ko sa iyo, yan ang gagawin ko sa iyo. May isang salita po ang Diyos. Kaya pagkakataon ng mga kapiyaya, sabihin po natin ang mga bagay na positibo. Huwag po yung mga bagay na negatibo. Maaalis ako sa trabaho, malulugi ang negosyo, magkakahiwalay kami ng pamilya ko. Hindi po. Dapat po, puro positive ang lumalabas sa ating mga labi. At kayo naman po ay aral na aral dyan sa biyaya ng Diyos dito sa The Lord's Community Bible School. Amen po ba? Palakpakan po natin ang mga. Kung hindi maganda ang nangyayari, huwag kang malungkot. Maaaring sa susunod ay maganda na ang mangyayari sa buhay. Kung maganda naman ang nangyayari, lalo pang maganda ang susunod na mangyayari. Yun po ang lagi po natin iisipin. Buhay langit dito sa lupa. Hindi palaging gabi, lagi niyo po tatandaan. Habang palalim ng gabi, ay lalo pong lumalapit ang pagdating ng liwanag. Ano ba? Habang palalim ng gabi, lalo pong lumalapit tayo sa liwanag. Maganda ang ating bukas dahil sa pinapasagawa ng ating Panginoong Jesus. Last Sunday, we talk about how the next season is coming sa pamamagitan po ni Noah. Okay, last week, yan po ang ating natunghayan. Ngayon naman po ay tutunghayan po natin ang istorya ng isang Bible character. The man called in the Bible, the friend of God. Bukod tangi, nag-iisa sa Biblia na tinawag po. Nag-iisa sa Biblia na Bible character na tinawag po na friend of God. Yan po ay si Abraham. Simulan po natin. Sabi po sa Isaiah 41 verse 8, But you, Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Tinawag ng Diyos na si Abraham ay kanyang kaibigan. At yan po ay sa lumang tipan, at meron pong sinasabi sa bagong tipan, James 2:23, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. Sa lahat po ng Bible character, siya lang po ang tinawag na friend of God. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang buhay ni Amang Abraham, ang father of nation ng Israel. Let me share 3 things about what happened when grace finds you from the story of Abraham. Tatlong katotohanan na nangyayari pag natagpuan ka ng biyaya ng Diyos at gagamitin natin ang
istorya ni Abraham. Let's begin. 3 things when grace finds you from the story of Abraham. Number 1, grace finds you anywhere. Hindi po namimili ng lugar ang biyaya ng Diyos. Kaya kang hanapin, kaya kang puntahan, kaya kang katagpuin ang biyaya ng Diyos kahit saang lugar. Alam niyo po ba kung saang lugar hinanap ng Diyos si Abraham? Tingnan natin kung saang lugar. Abraham was not seeking God. Si Abraham, hindi po siya nag-akto na hanapin ng Diyos. Ganun din po tayo. Hindi rin po tayo nag-akto na hanapin ng Diyos, kundi ang Diyos ang humanap po sa atin. Abraham was not seeking God. He was living in Ur of Chaldees, a land of idols. So, pag sinabing idols, kinamumuhay ng Diyos yan, di ba? Kasalanan yan pagdating sa Diyos, kinamumuhay ng Diyos. A land of idols, childless and unknown. There was nothing remarkable about his status, background, or environment yet. Grace found him. Yan po ang kalagayan ni Abraham. Hindi po siya sikat na tao, hindi po siya magaling na tao, hindi po siya mahusay na tao, at hindi po siya kilala, at hindi rin po siya godly. Hindi po siya godly. Pero mo na, doon siya namumuhay sa Ur of Chaldees, punong-puno ng Diyos-Diyosan. Ang lugar na yan, at makasalanan ang lugar. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, ay hinanap siya ng biyaya ng Diyos. At ganoon din po tayo, mga kabiyaya. Hinanap lang po tayo ng biyaya ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na hindi po tayo magbo-volunteer na sumunod sa kanila. Kundi kayo nga, baka na-experience nyo pa, kinakaladad pa kayo sa simbahan, ilang invite pa ang ginawa sa inyo para kayo makapakinig ng Word of God. Di ba? Ilang invite pa ang ginawa sa inyo, hinila kayo para pumunta ng church at makapakinig ng Word of God. Ibig sabihin, hinanap din po kayo ng biyaya ng Diyos. Parang si Abraham. Land of idols, childless, unknown, hindi po hinintay ng Diyos na siya ay maging maayos, maunlad, maging pomoso o sikat. Kahit sa abaniyang kalagayan ay hinanap siya ng biyaya ng Diyos. Chaldees, lugar na maraming Diyos-Diyosan, lugar na makasalanan para sa Diyos, pero nagawa ng biyaya ng Diyos na hanapin si Abraham. Grace didn't wait for him to rise in influence or prove his worth. Grace called him while he was still in obscurity, surrounded by a culture that didn't know the one true God. Sa bagsak na kalagayan, dito po siya pinuntahan ng Diyos. Kaya sa mga na-invite ninyo na nahihiya, makasalanan daw siya. Siguro meron kayo na experience, in-invite ko sa church, sabi niya, ayaw akong sumama, baka masunog ako. Ito po ang sasabihin niyo sa kanila. Pag hindi ka sumama sa akin, lalo kang masusunog. Ito niyan, hindi ka masusunog dito. Ikaw ang matagal nang hinahanap ng Diyos. Dahil ang Diyos ay, ang ating Panginoong Yesus ay para sa mga makasalanan. Yun ang trabaho ng ating Panginoong Yesus. Sagipi ng mga makasalanan. Kasi ako, ilang beses ko na yung ginawa sa mga kaibigan ko noon. Sinasama ko sila sa church at sinasabi nila sa akin na ayoko dyan, baka masunog ako dyan. Ako naman, sinasabi ko sa akin, pag hindi ka sumama sa akin, ayoko masunog. Dahil ito lang po ang dahil ng langit. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus.
Walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya pag hindi ka sumama sa akin, pag hindi ka napunta ng langit, saan napunta mo? Sa impyerno. Lalo kang masusunod. Pero dito, hindi ka masusunod. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming pagkakataon mga kabiyaya na may pasok po natin ang baptismo. Maraming pagkakataon. Pag sinabi nila, ayaw ko dyan, mamasunod ako. Gamitin mo yung sinabi na sa'yo na para makapasok ang evangelismo. Alam mo ba, pag hindi ka sumama sa akin, lalo akong masusunod. Sabihin niya, bakit? Paano? Dahil si Kristo lang ang daan. Ang katotohanan ng buhay na walang hanggan. Pag hindi ka sumama sa akin, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi ka napunta ng langit, ikaw ay mapupunta ng impyerno, lalo kang masusunod. Sasama na sa'yo yan. Amen? Ganyan po ang maraming paraan para may pasok po natin ang Ebanghelyo ng Diyos. Genesis 12:1 records that it was the Lord who initiated the whole. Leave your country, your people, and your father's household, and go. Go to the land I will show you. Sumama ka sa akin. Tinawag siya ng Diyos. Sumama ka sa akin. Halika. And Abraham responded, yes, Lord. Opo, Panginoon. This wasn't just a call to relocate. It was a divine invitation into a new destiny. Grace stepped into a pagan land, into an ordinary man's life, and rewrote his story with purpose and promise. Once na sinunod po natin ang tawag ng Diyos, i-re-rewrote niya ang ating buhay. Kung nagkaroon ka ng pagkakabali sa iyong nakaraang buhay, i-re-rewrote ng Diyos ang buhay natin. Papunta sa masaganang buhay, pinagpalang buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi lang po siya pinapalipat ng Diyos ng lugar. Inaanyayahan siya ng Diyos sa isang relasyon patungkol sa kanyang bagong patutunguhang katayuan sa buhay. Pinaganda ng Diyos ang buhay ni Abraham mula sa lupain ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tinawag po siya ng biyaya ng Diyos at magmumula sa kanya ang isang malaking bansa. Hindi niya naisip yun. Hindi niya naisip yun. Na magmumula sa kanya ang maraming bansa. Naipanganak niya si Isaac. Tapos si Isaac, naipanganak si Jacob. At si Jacob, kay Jacob nagsimula ang 12 lipi ng Israel. At sa pamamagitan ng 12 lipi ng Israel, naging malaking bansa. Kanino nagmula? Kay Abraham. Kay Abraham po nagmula. Mga kabihaya, mga kapatid, hindi ko po alam ang istorya ng buhay nito. Pero once na naramdaman po ninyo ang tawag ng Diyos, kailangan po natin sumagot ng oo. Yes, Lord. Sumagot ng oo. Huwag po tayong mag-atubili. Huwag po tayong mag-ignore. Pag sinabi ng Diyos, anak, halika. Pag sinabi ng Diyos, anak, ito ang gawin mo. Huwag po tayong magdalawang isip. Sundin natin ang tawag ng Diyos. At babaguhin ng Diyos ang malungkot na buhay mo, sirang buhay mo, babaguhin ng Diyos papunta sa magandang buhay na pangako niya at pangarap niya sa atin. Kahit kailan hindi po nangarap ang isang magulang na mapahamak ang kanyang anak, kahit kailan hindi po nangarap ang isang magulang
na mapariwara ang kanyang anak. Ang pangarap ng magulang sa kanyang mga anak ay mamuhay ng maganda at maayos. Tama po ba? At ang tao ay hindi po umaabot sa kalintingan ng kabutihan ng Diyos. Tama po ba? Mas mabuti hamak ang Diyos kaysa sa tao. Kung ang tao ay kaya mag-isip na gusto niyang mapabuti ang kanyang anak, gaano pa kaya ang Diyos na mabuti sa lahat? Ang gusto ng Diyos sa atin ay mabuhay ng maayos dito sa lupa. Alam niyo yung Jeremiah 29:11? Kabisado niyo ba? Sige nga po. For I know the plan I have for you, declares the Lord, plans to and not to harm you and give you hope and a future. Sabi sa ibang salin, a better future. Wow! Not to harm you. Hindi para ikaw ay masaktan, hindi para ikaw ay madapa, hindi para ikaw ay maghirap. Tries to prosper you. Yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Napakaganda po ba? At ang nagsalita po niyan ay Diyos. Diyos na may isang salita. Hindi po salita ng tao, kundi Diyos na may isang salita. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay pagpapalain ko, pagpapalain kita. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay iingatan ko, iingatan kita. At kung sakali man sa buhay mo ngayon, ikaw ay anak ng Diyos, hahabulin kita. Ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo ang pangako ng Diyos, tama po ba? Pag ikaw ay nanalangin, rights mo gamitin ang salita ng Diyos sa panalangin mo. For example, feeling mo ay dapa ka sa buhay mo. Rights mo, gamitin ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa Diyos, Lord, sabi mo ninyo ako ay champion. Ako ay pinaguran. Kaya ang kahirapan na ito ay umalis sa aking buhay. Rights po ninyo yan. At yan po ay mangyayari talaga. Lord, sabi ko, hindi mo ko iiwan at hindi ko pababayaan. Kaya ako po ay mabubuhay ng maayos dito sa lupa dahil hindi mo ko iiwan at hindi mo kailanman mababayaan. Ikaw ay ligtas kahit saan ka pumunta. Amen? Lord, ang sabi mo, kung ikaw ay lumamanayon, Lord, sabi mo sa Psalms 91 verse 11, sa mga magsusubo ka ng iyong mga anghel upang ako ay inatan. Psalms 91:11. Kaya hindi ka mapapahamak. Amen? Gamitin po natin ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Grace doesn't wait for perfect people or perfect timing to show up in the most unexpected places. Often, when people feel unworthy or unqualified, feeling mo hindi ka qualified, feeling mo ikaw ay unworthy, then perfect grace is golden and beautiful. Walang pinipili ang biyaya ng Diyos. Walang tinatangi ang biyaya ng Diyos. Feeling mo, hindi ako qualified para dito. I'm not perfect. Wala naman talaga perfecto. I'm not worthy. Hindi ka naman talaga worthy. Kailangan natin si Kristo para tayo ay maging qualified. Kailangan natin si Kristo para tayo ay maging worthy. Karapat dapat sa Ama. Dahil kung hindi natin tatanggapin si Kristo, lumuhod ka man dyan ng lumuhod or 10 taon kang magsimba, hindi mo pa rin pinaniniwalaan si Kristo, unworthy ka pa rin. Hindi po sa pamamagitan ng ating gawa, kaya tayo nagiging worthy. Sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Yesus, tinanggap natin na naging kaisa natin, ang tingin sa atin ng Diyos Ama ay banal. Ngayon po, hindi po tayo kailanman magiging banal kung hindi po natin tatanggapin ang ating Panginoong Yesus. Abraham's story reminds us that God's call is based on grace, not our achievements. The same grace that found
Abraham still finds people today, right where they are, and calls them into a future greater than they ever imagined. Wow! Amazing. Greater than they ever imagined. Hindi po nahagap sa imaginasyon ni Abraham na meron siyang napakagandang hinaharap. Napakagandang hinaharap. Biruin mo, isang mama na nabubuhay sa lugar ng mga Diyos-Diyosan, puro makasalanan ng tao, at malungkot na lugar, hindi nahagap sa kanyang kaisipan na sa Diyos pala ay merong magandang buhay at merong magandang hinaharap na nakalaan para sa kanya. Hindi niya yan naisip. Kung minsan sa buhay natin, natutuos po natin, ganito, ganyan ang mangyayari sa atin after 5 years, after 10 years. Pero, mga kabiyaya, ang blessing ng Diyos ay mas higit pa sa ating naiisip at hindi kaya tuusin, kaya isipin. Pag dumating ang biyaya ng Diyos, magugulan ka. Kunwari, dinutos mo, makakatira ka sa isang apartment next year. Kakaroon ka ng pang-upa sa isang apartment next year. Magulat ka. Bahay at lupa pa lang ibibigay sa iyo ng Diyos. Naintindihan niyo yung example ko, mga kabiyaya. Ang kaya nating tuusin, sa panahon na to, ay higit sa kayang tuusin ng Diyos. Hindi mo ma-imagine. Hindi nahagap sa iyong kaisipan. Si Abraham, hindi nahagap sa kanyang kaisipan, sa akin magbumula maraming bansa. Ang malaking bansa, ang maraming tao, sa akin magbumula. Alam naman natin ang istorya, di ba? Si Abraham ay matanda na, si Sarah ay baog. Sige nga, ilang taon si Abraham nung pinangakuha ni Abraham? 75 years old. 75 po ba ito? Ayun, si nanay. 75 years old. Ano mong taon niya? 1951? Ano pong taon niya? Ilang taon na po? 75, sakto. Oh, 75. At si Sarah ay bukod sa matanda na, baog pa. Hindi nahagap sa kanilang kaisipan na sila ay magkakaanak, pero sabi ng Diyos, magkakaanak ka pa. Anong sinabi ni Sarah? Nakatawa siya. Kasi sa isip ng tao, sa tuos ng tao, ay ito lang. Heto lang ang tuos ng tao. Pero sa tuos ng Diyos, magugulat ka. Gaya ng 5 tinapay at 2 isda. Sa tuos ng tao, 7 lang makakakain. 5 tinapay at 2 isda. 7 lang makakakain. Sabi niyo sa alagad, meron po dito ang bata. At willing po i-share ang kanyang 5 tinapay at 2 isda. 5 plus 2 equals 7. Pero sa perspektibo ng Diyos at sa kahusayan ng Diyos at dahil ang Diyos ay He can do everything, napakain ang 5,000. Sa tuos po natin, maliit lang. Pero lagi niyo kong tatandaan, ang tuos ng Diyos ay iba. Palakpakan natin ang Panginoon. Lagi po tayong gugulatin ng Diyos sa mga susunod na panahon. Lagi po tayong gugulatin. Ang may papayo ko na po sa inyo ay magpatuloy kayo maglingkod sa Diyos. Mag-alami ang mga bagay na nararapat para sa iyo. Kahit nasaan ka pa, kahit saan lugar ka pa,
ay ikaw ay aabutin at maaabot ng biyaya ng Diyos. Dahil ang tipan ng Diyos sa kanyang mga anak ay maging charito. Ngayon pong season na ito, ang tipan po sa atin ng Diyos ay maging charito. Pinagpala at pinabuhan. Palapakan natin yung mga. Hindi po dapat mawawala yan sa ating mga labi. Hindi po dapat mawawala yan sa ating mga sinasabi. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinabuhan, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinabuhan. Kung ikaw ay nag-aaral at nakakuha ka ng mababang grado, hawakan mo yung mababang grado mo at sabihin mo, ako ay pinagpala, ako ay pinabuhan. Sa susunod na panahon, baka iba ang mangyari sa'yo. Bumagsak na. Joke lang. Seryoso mga mukha niyo. Baka sa susunod na panahon, iba ang mangyari sa'yo. Ikaw ay magiging Kristo pa. Or magkamit ka pa ng malaking karamalan. Amen? Yan po ang biyaya ng ating Diyos. Sabi po sa Isaiah 51 verse 2, Look to Abraham, your father, and to Sarah, who gave your birth. When I called him, he was only one man, and I blessed him and made him many. Bakit? Isa lang si Abraham nun nung tinawag Anong sabi ng Diyos? I blessed him and made him many. Wow! Isa lang si Abraham, pero dumami dahil ang Diyos, mga kabiyaya, ay multiplication. Multiplication. Kung paano niya multiply yung 5 loaves and 2 fish, pero din po sa buhay natin. Multiplication. Magparami. Maaaring ang gusto kong ito ay para sa iyong trabaho. Maaaring kung ikaw ay pinapanalangin mo ang iyong trabaho, pinapanalangin mo yung mga boss, maaaring susunod, ikaw na ang manager. Maaaring mapromote ka. Sa iyong negosyo, maliit na negosyo, pinapanalangin mo yan sa Diyos. Pinagkatiwala mo yan sa Diyos. Maaaring yung sari-sari store ay maging supermarket. Maaaring lumaki. Pag pinagkatiwala sa Diyos, sa mga negosyo niya, ay maaaring yan ay maging maayos at magandang negosyo. Nauna tinawag siya bago siya pinagpala. Tama po ba? Nauna po siyang tinawag. When I called him, when I called him, he was only one man, and I blessed him and made him many. Praise po natin. When I called him, and nag-respond si Abraham na no, ano mo yan sa buhay ni Abraham? Nothing. Wala. Nandun pa rin siya sa lugar ng Chaldees. Nag-iisa at malungkot, makasalanang lugar. Ngayon, ito sabi ng Diyos sa atin. Ngayon, I called you. Tinatawag kayo ng Diyos. Do you want blessing? Do you want gusto nyo maging blessed and highly favored? Pag tinawag kayo ng Diyos, ang lagi nyo pong sasagot. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Kapag ikaw ay nag-no, tapos sasabihin mo, Lord, napaka-unfair ng buhay, bakit ganito, ganyan, yung kapitbahay namin, ang ganda ng buhay niya, yung kaibigan ko, yung ka-churchmate ko, bakit siya pinagpala, bakit ako hindi? Ano ba sagot mo sa tawag ng Diyos sa'yo? Yun kasi yun eh. Ano ang sagot mo sa tawag ng Diyos sa'yo? Maliwanag dito, when I called him, nung tinawag ng Diyos si Abraham, he was only, one man. Ang sunod, and I blessed him and made him many.
Nasa atin po ang sagot. Nasa atin ang sagot. Kung gusto niyo mapagpala sa buhay, nasa atin po ang sagot. Pag tinawag ka ng Diyos, sumunod ka. Tinatawag ka ng Diyos. For example, gusto mo magtrabaho, ilang taon ka na nagtatrabaho, 10 years, 20 years ka na nagtatrabaho, matagal ka na pala tinatawag ng Diyos, magnegosyo. Pero ikaw, trabaho ka ng trabaho. Tinatawag ka pala ng Diyos, magnegosyo, bitawag mo yan, ito ka, magnegosyo ka. Ikaw, ignore ka ng ignore. Ayoko, Lord. Ayoko. Tinatawag ka ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Maglingkod sa Kanya. Pero ikaw, ayoko. Hindi mo ngayon mamimit. Hindi mo mamimit yung blessing na naka-atag sa'yo. Na blessing na para sa'yo. Yung for I know the plan I have for you. Sabi sa Jeremiah 29:11. For I know the plan I have for you. Puro plano mo yung sinusunod mo. Okay? Puro plano natin ang sinusunod natin. Sundin naman natin yung plano ng Diyos. Huwag yung plano natin. Marami tayong plano sa buhay. Para ko, marami. Pero lagi niyo kung tatandaan, yung plano natin sa buhay, maliit lang yan. Pero iba po ang plano ng Diyos. For I know the plan I have for you. Hindi mo kilala yung sarili mo ng todo, ng gusto. Bilang mo mo, hindi. Pero ang Diyos bilang mo. Maliban lang kay Kuya Richard. Bilang ang buhok ng Diyos. Ikaw hindi mo kilala yung sarili mo dahil hindi mo bilang ang buhok mo. Pero ang Diyos kilalang kilala tayo. Kahit ang buhok natin ay bilang ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating future, tama ba? Pero ikaw hindi mo nakita yung future mo. Pero ang Diyos nakita ang future. Ano sasampa ka at aasa ka sa plano mo kaysa sa plano ng Diyos? Isang malaking mistake na nagagawa po ng mga Kristiyano na laging umaasa sa kanyang plano. Ito ang gagawin natin, dito tayo. Pero ang gusto pala ng Diyos, wag yan ang gawin nyo, ito ang gawin nyo. Big mistake na nagagawa ng Kristiyano. Kaya lagi po natin susundin ang tawag ng Diyos. Hindi ko po matidesisyonan kung ano po ang tawag ng Diyos sa inyo. Kayo po ang nakakaalam niya sa relasyon ninyo sa Diyos. Pag kayo ay pinasunod. Alam niyo po ba? Bago po ako tinawag ng Diyos, ang dami po nangyari sa akin, sa buhay ko. Kung sinunod ko po yung plano ko, maaari hindi po tayo nagkakilala. At maaari yung malungkot ang buhay ko. Dahil dito po talaga ako masaya magturo ng salita ng Diyos. Nung ako po ay 7 years old, tinawag po ako ng Diyos. Pero bago po ako tinawag ng Diyos, ako po ay nasa bagsak na kalagayan. Alam niyo po ba tinapos ko sa pag-aaral? Grade 6. Grade 6 lang. After ko mag-grade 6, din na ako nag-aaral. Elementary. Tinawag ako ng Diyos at nag-aaral ako ng ALS. Nung pagkatapos ko makagraduate ng grade 6, umedad po ako ng 14 years old. And 14, 15, 16, 17, ako po ay nabarkada sa mga makikinom at drug addict sa lugar po namin. Iinom, 14 years old po ako nun. Tuto ako mag-inom. Kaya po yung bisyo, pinagdaanan ko yan, walang-wala na po akong panglasa dyan. Alam ko na po yan, bata pa lang yung bisyo na ako. 14 years old, kasi imagine, nag-bisyo na, lasengero, nanginom, kung ano kong trabaho ang pinapasok ko din yan.
And then, nung tinawag ako ng Diyos, when I was 17 years old, tinawag ako ng Diyos. Bago po ako tinawag ng Diyos, alam niyo po ang istorya. Ito po ang istorya. Dito po naman ako ito yata sa inyo. Nung ako po ay feeling empty, at rejection. Gusto ko po mag-commit ng suicide sa lugar namin. Tatalon po ako sa isang tubig na meron pong kawayan. At pagtalon ko doon, lechon ako. Yun po ang gagawin ko talaga. Pero, bago ko po yun gawin, bigla po akong may narinig. Nakwento ko na po sa inyo pa. Hindi pa, no? This is the time para kwento ko po sa inyo. Perfect. Meron po akong narinig. Huwag mong gagawin. Yun po sa inyo ang sabi. Bago ko po kasi gawin mag-suicide, ang sabi ko po sa akin, sarili, ay, bakit ba ako nandito sa ganitong kalagayan? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? May trabaho, hindi ako makapagtrabaho. Wala naman akong pinag-aaral. At ang huli akong nabago, totoo bang may Diyos? Yung po huli akong nabago. And then, bago po ako mag-commit ng suicide, kay Pastor Vanessa ko yung parang nasa atin. Bago ko mag-commit ng suicide, meron po akong narinig. May kumausap sa akin at sa akin, huwag mong gagawin yan. Sabi gano'n. At sunod na narinig ko, tumingin ka sa langit. Tumingin ako sa langit. Anong nakikita mo? Sabi sa akin. Buwan, bituin. Ganun po kasi. May tao bang makakagawa niyan? Wala. Sagot ko. Pagkatapos nun, ang sabi ko, totoo may Diyos. Kasi walang taong makakagawa ng bituin at buwan. Walang taong makakagawa ng bituin at buwan. May sumagot sa tanong ko na totoo bang may Diyos? And the rest is history. Alam nyo, naghanap po ako ng Kristiyano, naghanap po ako ng Biblia, nagbasa ako ng Biblia, nagpunta ako sa Christian born again. At nakilala ko ang Diyos may plano pala sa buhay ko. Nag-aral ako ng ALS, nakapasa po ako ng high school, nag-aral po ako ng college. At nung nag-aral ako ng college hanggang second year college, doon ko na naranasan na tinatawag ko ng Diyos magpastor. Second year college, ako, that time, mag-i-enroll po ako ng second semester. Diyan po ako nag-aral sa Mariano Quinto College, sa Mikawayan. Ay, taga-Mikawayan po ako. Meron po akong motor na dala service para sa school. Meron po akong dalang pang-enroll. Mag-enroll po ako ng second sem. Nangyari ko, bago po ako makarating ng school, nasira po yung makina ng motor ko. Yung wala naman po akong pera, sapat lang para pang-enroll. At yung enrollment mo yan is last day na. Late na. Nasira yung motor ko. Tapos, nagastos ko yung pera pang-enroll ko doon sa school. Bago po kasi yung mga bago po ako mag-enroll, doon na po nangyayari yung tinatawag na po ako ng Diyos, yung magpastor. Yung magpastor, hindi pa ako para dyan. Kasi gusto ko magpulis. Pulis ang gusto ko talaga. Criminology. Hindi pala ako para dyan. Tinawag ako ng Diyos. Tinawag ako ng Diyos. And
Nung una, medyo umayaw ako dahil ang sabi ng mga tsarik ko, ano nangyayari sa'yo dyan? Magpapastor, Bible school, ano nangyayari sa'yo pagkatapos ka? Wala naman yan. Hindi naman ito trabaho eh. Ito po ay paglilingkod sa Diyos. And then, binigyan ako ng Diyos ng business. Na yung business ko po yung iliran ngayon na dinidiklara ko po na ang business namin po sa mga sa akin. Lalago, lalaki at kikita ng malaki sa mga susunod pang panahon. Nag-yes ako sa Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nag-yes ako sa Lord. At heto po ako ngayon. Nagtuturo ng salita ng Diyos. Pinagpala, masaya, nagkaroon ng pamilya, at charito. Palakpakan po natin. At kahit kailan mga kabiyaya, wala po akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Dahil yung desisyon ko ay kalooban ng Diyos. Alam ko po yan, kalooban ng Diyos. Dahil simple lang naman para malaman mo kung anong kalooban ng Diyos. Lagi po namin sinasabi sa inyo, kung ang pagpapala na yan ay nakapaglalayo sa iyo sa Diyos, hindi po yan kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Kung ang pagpapala na yan ay makapaglalapit sa iyo sa Diyos, sa relasyon mo sa Diyos, makapaglilingkod ka sa Diyos, yan po ay galing sa Diyos. Lagi niyo po yung tatandaan. Para yan po ang maging reference po ninyo. Yan po ang maging reference ninyo kung kalooban to ng Diyos o hindi. Remember, si Jesus, nung tinuro siya ng ahas, ibibigay ko sa iyo ang malawak na lupain. Nakita ni Satanas. Malawak na lupain sa Matthew 4:4. Bibigay ko sa inyo ang malawak na lupain if you worship me. Sabi ni Satan kay Jesus. Anong sagot ni Jesus? No. Hindi niya kailangan yan. Dahil ang pagpapala na makapaglalayo sa iyo sa Diyos ay galing po kay Satan. Hindi lang po ang Diyos ang nagpapala, pati si Satanas nagpapala din yan. Pero yun mo, sabi ni Satanas, kausap si Jesus, nakikita mo ang lupay na yan, ibibigay ko sa iyo yan. So nagpapala din si Satanas, tama, ibibigay ko sa iyo yan. If you worship me. Pag tinanggap ni Jesus yun, mawawala siya sa Diyos dahil i-worship niya si Satan. Ganon din po tayo mga kabiyahe. Kapag ang pagpapala na meron ka ay makapaglalayo sa iyo sa Diyos, lugat may anas, tigilan mo po yan. Tigilan mo po yan. Dahil yan pong pagpapala niya ay hindi po galing sa Diyos. Kung ang pagpapala naman na yan ay nakapaglalapit sa iyo sa Diyos, sa relasyon mo sa Diyos, at nagiging masaya ka, yan po ay galing sa Diyos. Masarap pong mamuhay sa langit, magtapos ang buhay natin dito sa lupa. Masarap pong mamuhay at magtapos ang buhay natin sa lupa at masaya. Amen po? Tayo po ay pinagpala, pinaguran, yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang pangako. At kahit kailan mga kabiyaya, wala po akong pinagsisisihan sa desisyon ko na maglingkod sa Diyos. Wala po akong pinagsisisihan sa desisyon ko na magpasakop sa Diyos. Patuloy ka lang maniwala sa biyaya ng Diyos, lahat ng marami ay nagsisimula sa isa at ang isa ay kanyang paramihin, kaya ng paramihin. Sa sino mang naniniwala at nananampalataya, lalaki ang negosyo, mapopromote sa trabaho, magkakaroon ka pa ng angking talino. Charito ako, pinagpala ako. Naniniwala ka po ba doon mga kabiyaya? Naniniwala po ba kayo doon? Yes! I believe. Sabihin po natin doon sabay-sabay, I believe. I believe. Volume 5, I believe. I believe. Volume 10, I believe. I believe. Volume 20, I believe. I believe. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo ay sarito, tayo ay pinagpala, pinamuran ng ating Panginoon. Grace transforms small beginnings into great purpose and uses ordinary and low people as vessels of eternal impact. Grace doesn't need your platform, it simply needs your yes, Lord.
Yun lang po ang kailangan. Yun lang po ang hinatay sa atin ng Diyos. Yes, Lord. Ito ang hinahantay sa atin ng Panginoon. Ang sagot natin ay, yes, Lord. Yes, Lord. Reflection like Abraham. Your story isn't defined by where you've been, but by where grace is leading you. Trust His call, follow His voice, and watch how grace writes a future far greater than anything you can imagine. Hindi po kaya nating isipin ang isip ng Diyos sa ating buhay. Isa lang po ang dapat po nating tandaan. I do not know what happened tomorrow. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin kinabukasan. I do not know what happened tomorrow, but I do know who holds my tomorrow. That is God. Alam ng Diyos kung sino nagkahawak sa ating buhay. Hinihintay ng Panginoon sa iyo, yes Lord, I give you my life. My past, my present, and future. Ipagkatiwala ko sa iyo ang aking pamilya. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking future, ang aking hinahanap. Hindi ko alam ang mangyayari sa araw na ito, sa susunod na araw. Pero kilala ko ang may hawak ng aking araw, ang ating Panginoon. 3 things when grace finds you from the story of Abraham. Number 2, next week. Huwag po kayo mo next week. Okay, sakto naman po tayo. Next week, huwag po kayong mawawala. Ito pong sharing ito ay napakaganda para po sa ating mga kabiyaya. For the meantime, ang ating pong big idea in Christ, my next season is coming. Sabay-sabay nga po natin sabihin. 1, 2, 3. In Christ, my next season is coming. Let's pray. Aming ang malakilang Diyos ng kapangyarihan sa naman ng Panginoon dahil